If you really want to have a God-magnifying life, it is good for you to capture the heart of God, and it is also good for you to consider the happiness of God. Hindi po pwedeng maging God-magnifying life ang buhay mo kung ang kasiyahan mo, yung pleasure ng mundong ito, yung laman mo. Hindi po pwedeng maging God-magnifying life. Kaya ang daming mga kabataan hindi magamit ng Panginoon kasi ang takbo ng isip niya, saan ako masaya? Kung saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Mali-mali yan. Kung Kristiyano ka, hindi sa kung saan ka masaya, kundi saan mo masaya ang Panginoon. Ano ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Amen? It is always the happiness of God. Diba? That is the very concept. Ang sabi po, whatsoever you do all. Para kaninong kalwalatian? Diba? Diba tumatalikod? Kasi hindi ko na-enjoy yung buhay ko eh. Kasi hindi ako masaya eh. Diba? Bakit ba ang maraming mga nagsasabing Kristiyano hindi nagagamit sa gawain ng Diyos? Why? Because it is not your delight. Yep. Diba? Kung ano yung masaya ko, yun ang gusto kong gawin. Mali! Kung Kristiyano ka, kung yun, ano ang kasiyahan ng Diyos, yun ang gagawin mo. Kung saan masaya ang Panginoon, kung saan mo maluluwalhati ang Panginoon, I believe yun ang mas tamang masasabi nating batayan sa takbo ng buhay bilang Kristiyano. Sa ano-anong mga halimbawa, like the genuine faith. Alam niyo ba na ang Diyos, masayang-masaya kapag nakikita niya yung talagang yung tunay, yung genuine, na tiwala at pananampalataya mo sa Kanya? Hindi ba sabi ng Bible, but without faith, it is impossible to please God. Hindi mo mapapasaya ang Diyos kung nabubuhay ka na nag-aalinlangan sa Kanya. Kaya sabi ko, I thank the Lord for His Word. I thank God because of that realization, because when I sense the calling of God, humanly speaking, I am thinking na, ano naman ang magagawa ko sa gawain ng Panginoon? Ako, tatawagin ng Panginoon? Tapos minsan, iniisip natin, paano na yung ambisyon ko? Paano na yung mahal ko sa buhay? Huwag mong problemahin ang kahit anong bagay. Ang isang dapat tinatakbo ng isip mo, saan ba magiging masaya ang Diyos? Di ba? Magiging masaya ba ang Diyos kung ang buhay na ito ipagamit ko sa mundo, kalat-kalit ko sa mundo? Magiging masaya ba ang Diyos doon sa mga magkasanlibutan klase ng pamumuhay? Saan magiging masaya ang Diyos? Yung yumaman ka lang, yung umangat lang ang buhay mo? Saan magiging masaya ang Diyos? Yung matuto kang pagtiwalaan siya sa buhay mo. Amen? Kaya kung tinatawag ka ng Diyos, huwag mong pagdudahan. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mapigil doon sa mga iniisip mo. Kasi ang hesitation natin, paano ko mabubuhay? Ano mangyayari sa magiging pamilya ko? Di ba? Lalo na kung ngayon pa lang 3 na siyota mo, paano ko sila bubuhayin? May siyota pa tayo, ha? Tatandaan niyo po ito. Hindi ka magiging mabuti at hindi ka magiging tama sa pagpili ng partner sa buhay kung hindi ka muna magiging tama sa kung ano ang calling ng Diyos sa iyo. Diba? It is really hard for you na mag-decide ng tama sa anuman larakan ng iyong pamumuhay bilang Kristiyano kung hindi klaro sa iyo, una sa lahat, kung anong kalooban ng Diyos. Kaya doon tayo dapat magsisimula sa pagtuklas ng kalooban ng Panginoon. And I'm telling you this morning, if you are considering the happiness of God, ang isa sa happiness ng Diyos ay yung makita na tayo nabubuhay na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Amen? Yes. So another happiness of God is a godly fellowship. Mga antibay nga ng samahan nyo, pero anong klaseng samahan? Uy, basta ha, sa church, yung barkadahan natin, ha? Pag merong isang hindi atin, dapat solid tayo, lahat tayo hindi atin. Diba? Tapos, Kristiyano ka na eh. Anong klaseng fellowship meron kayo? Hindi ba ang masarap ng fellowship ng mga Kristiyano? Yung fellowship na Diyos ang sentro? Yung fellowship ng bawat isa nag-i-impluensyahan na magamit tayo ng Panginoon? Hindi ba ang magandang fellowship ay yung fellowship na Christ-centered, mga kapatid, God-glorifying? Kaya ang maganda, yung barkadahan natin, influensyahan sa mabuti. Yung sama-sama tayo sa masasabi nating sambahan
natin, yung pag tayo nagsama-sama, nagiging back up sa pastor, pag tayo nagsama-sama, nakatutulong sa group ng church, na pag tayo nagsama-sama, napapabuti ang ating pagsasama-sama. Amen? Kaya isang bagay na tinuturo natin lagi sa mga members, ikaw, kung magiging ano ka sa church, ito'y nakadepende sa kung sino ang mga ini-enjoy mo kasama ka-fellowship sa church. Pagka ka-fellowship mo mga inactive, kapag ka-fellowship mo mga unfaithful, kapag mga ka-fellowship mga negative, kapag ka-fellowship at ang barkada mo ay yung laging may pinta sa gawain ng Panginoon, hindi na kapagtataka, isang iglap, mawawala ka. Ang masarap ka-fellowship sa church, yung pag naka-fellowship mo, nagiging active ka din. Diba? Yung nagkakaroon ka ng desire na magamit ka rin ng Panginoon. Diba? Mahirap pag-accomplish ng ganong kagandang quartet kung hindi nagkakaisang puso yan para sa Diyos. Yung boses, secondary yan. It is the heart, mga kapatid. It is our heart because we really want to make God happy. Then, we will devote our time. We will dedicate ourselves and our talent. Yan po ang tamang takbo ng isip natin. Kaya sa church, isang bagay na babantayan nyo yung fellowship. Hindi masaya ang Diyos sa mga kabataan na puro pang makasanglibutan ang ikinasisiya. Oo, alangan po yun. Alangan nyo na Kristiyano na kayo. Ang katuwaan nyo yung mga bagay pa rin ang sanglibutan ito. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, ang lagi-lagi pinapaalala natin, hindi po natuto ang Diyos. In fact, ang sabi po, kaaway mo ang Diyos kapag kagalakan mo na sa mga bagay ng mundo ito. Diba? Siguro, every camp, naririnig niya yan. And it is good na marinig natin lagi yan. Para again and again, narinig po tayo. Ang sabi po ng 1 John chapter 2, verse 15, 16, and 17, love not the world, neither the things that are in the world. Ang sabi po, if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passes away, the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong masarap na pagkaabalahan sa usapan ng pagkakaisa, ng pagkakasundo, young people, sabi ko nga, I cannot deny the fact that in our church, the reason why God is blessing me, the reason why God is using me, it is because of the members of the church who are very supportive, prayerful sa kanilang pastor. Yung pag nag-fellowship sila, ang pinag-uusapan nila, paano natin matutulungan ang ating pastor. Kaya yung mga young people namin, na young pro na ngayon, magugulat kayo, napaka-supportive. Saan nagsimula ang lahat? Influence. Kaya po si Pastor Norman Gatula at yung pastoral staff namin, ang laki-laking blessing nila sa buhay ko po bilang pastor. You know why? Kasi yung po naging ministeryo ng influence na iniaano po nila, yung ikinakala at tinalalaga po nila, godly influence. Godly fellowship. Nagpapasaya po ito sa Diyos. Diba? Tayo minsan, halimbawa lang, nalaman mo na may mga nag-uusap tungkol sa iyo. At yung mag-uusap nila tungkol sa iyo, yung appreciation nila sa iyo, yung admiration nila sa iyo, yung affection nila sa iyo. Hindi ba? Yun po, mga kapatid. Kaya ang Diyos po, kung gusto nyo mapasaya, maganda pag nag-uusap-usap kayo, ang sentro ng usapan nyo yung affection nyo sa Diyos. Ang sentro ng usapan nyo yung appreciation nyo sa Diyos. Ang sentro ng usapan nyo yung appreciation nyo sa Diyos. Admiration, di ba? At yung adoration. Yung ang idea lagi, yung pinag-uusapan, buo tayo ng grupo para sa special number. Okay, young people, siguro, ngayon, inangat na tayo ng Panginoon. Di ba? Nag-work na tayo ngayon. Maging isa na tayo sa talagang backup at support sa pastor natin. Alam nyo, nakakatansi. May mga young pro kami ngayon, di ba? Magugulat kayo, uso na po yung, yun ang magandang gamit ang gadget Yung bang magsaset ka ng GCash, tapos aalamin mo number ng pastor mo, di ba? Ano po ba GCash number ng pastor? Yan ang magandang gamit ng gadget. Opo, dahil gagamit nyo ng gadget para mag-share ng GCash sa pastor nyo, nagkakaroon po ng budget ang inyong pastor. Isipin mo dahil sa iyong gadget, nagkaroon siya ng budget. Amen? Ha? So, mga kapatid, ang gusto kong sabihin, saan tayo makatutulong? Hindi po mga nagpastor yan para sa kung ano makukuha niya. Pero we cannot deny the fact that even God
Happy po siya kapag nakikita niya na ang mga mananampalataya marunong umagapay sa gawain ng Diyos. Yes. Kaya, sabi mo, grabe, pinagpala ko ng Panginoon. Pero anong naging kabuluhan ng pagpapalang sinasabi mo sa usapang gawain ng Diyos at sa usapang manggagawa ng Diyos at sa usapang kapurihan ng Panginoon sa pangkalahatan? So mga kapatid, importante po na ma-magnify natin ang Panginoon for considering His happiness, by considering the happiness of God. Genuine faith, di ba? Yung pong godly fellowship, at of course, yung great fruits. Diba? Natutuwa ang Diyos kapag ikaw namumunga. Hindi yung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, kabataan. Bakit nung unbeliever ka, ang galing mo sa influence? Ang dali mo makahatak. Diba? Mga kapatid, naniniwala po ako na ang Diyos, yun po ang pwede niyang ibigay sa atin. Yung power, yung effect, yung influence. Diba? Kaya gamitin mo bilang Kristiyano ang influensya mo sa tama. Bakit kung nagbisyo ka, may mga na-influensya ka? Bakit kung nasa kalokohan ka, may na-influensya ka? Ngayon pa bang nasa Diyos? Mga kapatid, ngayon, higit pa man kailangan gamitin mo ang influensya mo sapagkat ito'y influensya para sa Diyos. Amen? At anong ulan? Young people, ilan ang naakay mo sa Panginoon? Gusto mo lagi, bida ka. Gusto mo lagi, ikaw ang nasa harapan. Gusto mo lagi, ikaw ang magaling. O, ang tanong ko sa iyo, mula ba nung nasave ka, meron ka na bang kaklase man lang na na-influensyan mo, na naaya mo? May mga kaibigan ka ba? Yung loved ones mo ba, naghamit ka ba para mailapit at maakay mo sila sa Panginoon? Gusto kong sabihin sa inyo na kung gusto nating magnify ang Panginoon, make God happy. Amen? Pasayahin natin ang Panginoon. At alam niyo, isang kinasasaya ng Diyos, yung bunga. Diba? Pananampalataya. Yun po ang kinasasaya ng Diyos. Kaya nga, importante yan na Kristiyano ka, nagbubunga ka ba? Importante po ng ating kabataan ay magamit sa magiging kaluguran, kasiyahan ng Panginoon.